Hey guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Beats. Ayan, medyo nakatulog po tayo na mabuti. Pero hindi maiwasan na hindi magising ng maaga dahil nasanay na po tayong magising ng maaga. Pero nakatulog po ako kagabi. Maaga pa. Kasi pakiramdam ko parang inaantok ako. Yan, tapos na po si Chrislyn kumain at maliligo na po siya dahil mag-aalas 7 na. Tsaka nandun sa labas si Papa Beats, meron po tayong sinalang na labahan, tas nag-iipon po siya ng tubig. Nagpatulong po tayo. At ayan, walang kape muna. Maligam-gam na tubig po yung iniinom ko. Maaga pa naman. Ito gawas. Isinalang ko ng maaga yung labahan ko. Hindi naman gaano karami at hindi naman po masyadong marumi dahil babalik kami doon sa pinuntahan namin kahapon ni Papa Beats sa center. Magpapa-check up din po siya daw. Ayun niya doon sa hospital. Baka daw maging katulad ko. Kasi maraming binusisi. Nakadalawa po ako maghubad ng bra, pati pantalon kasi hindi pwede yung metal. Wala na pong hiya-hiya. Inaano nila ako kahapon. Kasi naman po ang nararamdaman ko talaga sakit ng likod ko, tapos hindi po ako makatulog. Hindi talaga ako makatulog. So naisip ko na kung ano yun. So kahapon nagdesisyon na talaga ako na magpa-check up. Timing naman na wala doon yung doktor doon sa pinuntahan namin na center. Kaya nakagdiretso kami ng Damog Hospital at doon po nalaman. Pagka-BP ko talaga, pabalik-balik nilang bini-BP, hindi nag-iiba yung BP ko. Tapos tinawag yung utility doon na lalaki. Sabi niya, dalhin mo si ma'am doon sa emergency, papagpahingain mo. Naisip ko todas. Ano kaya? So, ayun, pagpunta ko na, nandun na po ako sa emergency room. Nagsulputan na po yung mga nurse. 3. Sabi nila, anong nangyari sa'yo? Wala naman. Ang taas ng dugo mo. Tapos marami silang interview. Hindi ka nahihilo, hindi ka nasuka. Hindi. Wala kang iniinom na medicine ako, wala. Sabi ko, wala. Lahat wala. Wala akong iniinom. Ang taas daw ng dugo mo. Sabi ko, hindi naman po ako nagpapa-BP. Nagpa-BP ako noon. Medyo matagal-tagal na nung magpaano kami ni Papa Beats, magpa-check up. Nasabay kami ni Papa Beats magpa-check up. Yun lang. Tapos, binigyan naman po din ako ng medisina noon. Pero, itinigil ko. Kasi parang okay lang naman yung pakiramdam ko. Ngayong pag December, yun nga, medyo dyan na, nakakaramdam na po tayo ng sakit ng likod. Tapos hindi, binabaliwala ko lang dahil nawawala na pag ganitong araw, lalo na pag nagtatrabaho na tayo, nagkikilos, nawawala naman yung sakit. Umatake po siya pag mahihiga na kami nila Chrislyn, mahiga. Tas yun, parang sumasakit na naman yung likod ko na. Yun na lang po yung pinakiramdaman ko yung sakit ng likod ko na hindi na ako nakakatulog hanggang magliwanag. Tapos wala lang. Tapos sabi ko, madadala pa ito sa haplas. Yun nga, nadadala pa sa haplas. Tapos pag araw naman, hindi ko naman po nararamdaman yung sakit. Yun, wala lang. Tapos pag gabi na talaga. Tapos yung isang gabi na,
nahiga po ako ng maaga kasi yun nararamdaman ko na sumasakit na naman yung likod ko. Tapos tinawag ko nga si Chrislyn, magpa-plus. Medyo kumalma, tapos bumalik na naman hanggang magdamag na hindi na po ako makatulog. Imagine parang one month po ako na hindi nakatulog ng mabuti. Na yung pinakikiramdaman ko lang po yung sakit ng likod ko. Kahapon nga parang iba na yung pakiramdam ko ng likod ko kaya hanggang dito na parang gumaganon, parang lumalakad na. Masakit talaga siya, masakit. Yun naisip ko, sabi ko Papa Bits na magpapacheck up ako. Punta tayo doon sa center, magpapacheck up ako. Yun lang, purpose ko, magpa-check up lang at bigyan po ako ng medisina kung anong dapat. Yung inaano ko lang, yung sakit ng likod ko. Ay sos, yung 3 medisina po yung inano sa akin ngayon. Erenisita. May pang high blood. Basta 3 sila. Tapos merong isa na para pang sakit ng likod. Kagabi, uminom ako, medyo kumalma. Tapos ngayon, meron pa nararamdaman na sakit. Yung dito na lang, sa may balakang. Pero konti na lang, hindi katulad kahapon na as in, parang mabigat yung likod ko na dahil sa sakit. Habang papunta po kami doon sa hospital ng Damog, medyo malayo kasi sa unahan pa yun ng Prince. Tapos mainit yung init ng araw nakaano sa likod ko. Nadadagdagan po yung sakit. So ayun, nalaman ko na ang lahat. Sabi niyo nga, hinay-hinay, relax. Hindi naman po tayo makakag-relax ng mag-relax kasi marami talagang gawain. Pero, yun, sabi niyo, hinay-hinay lang. Yan, nag-iipon si Papa Bits ng tubig. Tapos yung mga mineral, mamaya pa man magdi-deliver, pinalagyan ko lang muna na para ito yung gamitin para pagbanlaw. Na hindi mabawasan yung nasa drum na tubig. Nalibutan niyo pa daw washing machine tubig. Kulang po ako ng batya kasi yung batya na isa nag-crack na po yung gitna. Nasasayang yung tubig. Yan lang naman yung mga labahan ko, tas yung ilang kumot, 3, magagaan lang naman. Sige, ito lang para magpupunta si Papa Bits dun sa kabila para patayin yung tubig. Hindi pa umuulan dito sa amin. Kaya tuyot na tuyot po yung yung lupa, nawala pong agas yung namin, yung bomba. Estimate talaga kami ng tubig. Pupunta pa doon si Papa Bits para patayin yung yung motor nila Sir Regan. Tapos, nagtanong din po ako sa nurse na nag-assist po sa akin. Sabi ko, yung hindi nakakatulog or napupuyat, nakakagpatas din ba yan ng dugo? Sabi nila, oo.
Yun nga, kasi parang isang buwan na hindi po ako nakakatulog ng mabuti dahil sa pinakikiramdaman ko yung likod ko. Hindi naman po tayo makatulog na masakit yung likod natin. Yun nga, ang nangyari po, sabi ko kila Chrislyn, hihiwalay pa ako sa inyo na matulog dahil magkakatabi po kami sa foam. Baka sa foam to, kus ng foam. Kasi parang lumulubog. Hindi maplastada yung likod ko. Sa folding bed po ako sa folding bed po ako nahiga. So yung gitna, meron naman po bakal yung folding bed, parang yung likod ko, parang naididiin na masarap sa pakiramdam ko po. Kaya yun diyan po ako natulog sa folding bed palagi. Hindi na ako tumatabi kay kila Chrislyn. Tapos nung nandito naman po si Jing, kami naman po yung magkasama sa kwarto. Pero sa lang po si Jing nahiga sa folding chair kasi doon niya gusto. Doon pa ako sa kama ni Jing na medyo parang natutuwid yung likod ko sa foam ni Jing na medyo nakakatulog pa ako. Pero yun nga, makatulog man ako, tas magigising mga banda alas 11, alas 12, ganun. Tas hanggang magdamag, hindi na po ako nakakatulog. Pikit lang munang pikit ako na hindi naman po nakakatulog. Parang nangangalay yung mata ko na pikit ng pikit na hindi naman po tayo nakakatulog. So, yun wala naman pa akong pinagsasabihan na masakit. May masakit po sa akin na masakit na ganun. Kahit si Jing, hindi niya alam na ganun. Kasi pagkaka ganitong araw po, nawawala naman po yung sakit. Kakakilos po ako. Mas mabuti po yung nagkikilos po ako dahil nawawala yung sakit. Yun na talaga umatake paggabi na oras na po ng tulog. Yun po umakatake yung sakit. Parang yung kinuhaan ng dugo. Parang nangitim. Maraming dugo na kinuha sa akin. Yan, ngayon ko lang po tinanggal yung gapas. Medyo masakit. Masasakit pa. Pati dito yung kahapon na-alarma sila. Kasi marami pong nakaalam dahil si Christian naman po yung dito naiwan kahapon. Pag-alis namin, nagtanong po si Mama Walin kung nasaan ako. Sabi ni Christian nandun daw nagpa-check up. Tapos nagtanong po si Mama Walin na, Mama, nasaan ka? Sabi ko, nandito po ako sa ospital. Nagpapa-check up ako. Ayun, ang ending, dinala pa ako dito sa emergency. Nag-chat po sila doon sa chat kay Jing, chat doon sa kay Rosan. Yun, marami na pong nag-chat sa akin. Kung napano daw po ako. Pati si Mama Pix, chat. Sabi ko naman, sinong nagsabi? Hindi naman po ako nagpaalam kasi ayokong mayroong makakaalam. Pero hindi po maiwasan yun nga kasi si Christian nagsabi kay Mama Walin na ganoon. Sabi ko naman sa kanila na relax lang kasi hindi naman po nagpa-check up lang naman po ako. Tas ilalaboratory. Papasok na si Chrislyn. Late na po siya dahil 7:30 na. Ang tagal sa CR kasi. Pero Friday naman po ngayon. Okay lang po yan kasi yung mga classmates ko nga kahit hindi sila nakakapunta sa flag ceremony,
nagpa-plug. Naghihintay. Tayo naman, hinay-hinay po tayong magbanlaw. Tamang-tama lang yun pagdating ni Papa Bits. Tatapos po tayo sa isang banlaw. Siya na po yung mag-ano ng tubig. Magbubuhat. Kasi sayang yung oras at panahon. Ano na po tayo dito sa ano? Sa araw. Sintro. Pero okay lang yun dahil maaga pa naman. Vitamins pa. Vitamins pa yung init. Parating na po si Papa Bits. Pag sanay ka talaga sa trabaho, sa kilos, parang nakakaano naman po, parang nakakatamad yung yung magtinambay. Hindi po natin maiwasan na hindi kumilos dahil hindi po tayo komportable. Kaya ngayon nga, kikilos po tayo, medyo hinay-hinay lang, hindi yung persahan. Mas kumikilos ngayon si Papa Bits na nakita po niya yung sitwasyon po kahapon na nandun po kami sa ospital kasi siya po yung tinatawag ng mga nurse, yung bantay ni Agnes. Papunta siya doon, pabalik-balik, wala po siyang reklamo. Kaysa sa kanya nang mapacheck up, malaman na ganong diabetes siya, ganon. Agoy, parang bibi.
Parang bibi na inalagaan. Mabuti na yun nakita niya kahapon kung ano yung sitwasyon ko na papacheck up ako. Yun, parang siguro naisip niya na mahirap pala. Mahirap pala mawalan ng walang mamada. Ganun. Oh my gosh. Tupo. Ano, may palaman ka? Nagtitinapay si Papa Bits, nagtitinapay. Ating palaman. Yung kiso. Queso de bola pala. Yung tira sa ano. Yung tira sa New Year. Mainit. Pang last banlaw. Oh, di natapos tayong maglaba na hindi gaanong pagod dahil meron po tayong katulong. Ayan, napakaganda ng panahon. Mga ilang minuto yan, matutuyo na yung mga akumot kasi maninipis lang naman yan. Tas ayan, mainit na mahangin. At ito yung mga tupiin natin. Mga mamaya-maya na lang po niyan natin tutupiin. Magre-relax muna tayo. Kain muna tayo ng natirang macaroni. Ayan. Meron pa kaming natirang macaroni. Inilagay po ni Sansan sa freezer kagabi. Parang bato na siya ng kunin ko. Kaya inilagay lang ko muna sa baba para lumambot. Nagdilim po yung panahon namin. Ayan, kinuha ko na yung ibang mga hinangir ko. Pero medyo nagpakita naman po si Haring Araw kanina. Alinabas ko muna yung mga kumot kasi manipis naman yan. Yan, inaano ko lang na magtaligsik uli or umambon. Hinihintay ko lang bago kukunin. Kasi mahangin, makakapagpatuyo pa yan. At nandun na sila Papa Bits at siya, Christian. Sila na lang po yung umalis para
pa-check up kay Sia. Hindi na po tayo ang sumama. Si Christian na lang. Yan, umuulan na. Ang problema nito, wala po tayong sampayan ng kumot. Meron naman po dito pero magdidikit-dikit. Ayan, nag-umpisa na pong umulan. At ito naman, habang po tayo nagre-relax, magtupi po tayo ng mga ng mga nilabhan natin nung isang araw pa. Mga nilabhan ko pa ito nung nandito pa sila sila Rosan. Nakukuha ko pa lang. Sana maabutan nila nila Papa Beach yung doktor doon sa center na para naman ma-check up din si Sia para sa ubo niya. May medisina naman si Sia pero parang hindi yang si Sia sa medisina niya para sa ubo. Dok mo 94 auto 98 na. Agkano do gini tag 700 tagay nag-order man ako nagkon. Si Pasko. Sansan order ng t-shirt. Puro itim. Halos lahat ng niya yung t-shirt niya itim. Kasi maganda naman po talaga yung itim isuot dahil kahit medyo chubby ka, tingnan po, pag tiningnan ka na itim yung suot mo, parang payat, parang sakto lang yung katawan mo. At yung itim na color, parang nagpapaputi sa tao. Yung medyo puti, kung itim na yung nagsusuot ay lalong iitim tingnan. Pero dua? Diyan ko. Isa brown. Brown naman yung isa. Kararating lang po ng niya. Parcel. Yung mga cash gift niya. Yun po yung in-order niya. Tiyak naka po si Sansan. Naka-tuki ka ng cash gift? Nakatuki ka? Nakatuki po siya nung Pasko dahil binigyan siya po ni Tito Jing niya ng 1,000. Pagdating ng Papa Christian niya, binigyan siya ng 500. Tapos nung makaano naman po ako sa kaunting sahod ko, binigyan ko din po siya ng 500. Kasi yung niya, yung mga ninang niya is nandoon sa Tacloban. Si Sia, yung ninang niya si Tito Bunjing niya. Kahit hindi bigyan ng Pasko dahil palaging Pasko. Kahit hindi Pasko, palaging mayroon. At yung pala, naalala ko yung mga ko na mga damit para doon sa mga nasunugan, yung binigay ko na nandoon kila May Timang. Pag hindi yun na i-deliver or kinuha, kukunin ko ulit. Kasi sayang. Ko na lang po doon sa Tacloban. Ibibigay. Tulad ngayon, isang malita po yung yung dala nila Rosan pag uwi. Mga damit yun, pantalon, short, para doon sa sa Tacloban, pamimigay. Yun, kukunin ko na lang yun.
At kung sino naman po yung makapunta dito or makauwi naman po tayo, dadalhin na lang po yun doon sa Tacloban. Mas mabuti pa. Kasi baka pag kinuha yun na na mga pinamigay na damit, tapos nagpost na hindi tatanggapin dahil hindi bago, baka itapon, sayang lang. Meron pa naman doon bago pa na maong na inilagay ko na ayaw ni Sansan. Kukunin ko na lang yun ulit para ibalik dito. Tapos ibibigay ko na lang yan doon sa Tacloban. At baka makapunta na naman po dito si Pix dahil hindi na po bumalik yung Pix nyo sa sa Maynila dahil malayo daw, malayo. Meron naman po siyang ina-applyan dito din sa Cebu, sa Talamban. Kasi yung nakasama niyang mag-apply doon sa pinag-applyan nila para Japan, reserve din yun. At naghanap lang muna ng matatrabahoan sa shipyard ba yun? Shipyard ba? Ganun ba yung tawag? Nakapasok doon at sinignalan si Pix na mag-apply doon dahil nangangailangan pa. So ayun, nag-apply, pinapapunta po siya dito sa Cebu. Dito na lang po si Pix nagtratrabaho sa Cebu, sa medyo malapit-lapit na lugar na pwede po siyang makauwi ng mas madali. Kasi nahirapan po siya mula nang magpunta po ng Manila, nahirapan po siya dahil stranded. Nung umuwi naman po siya dito umuwi siya sa Tacloban nung magpapasko, yun, stranded din po siya at doon siya sa bus or sa daan ng Pasko. Kasi nakadarating na po siya ng Tacloban is 25 na po ng gabi. Iwan ko kay Christian din kasi nalaman niyang hindi na babalik si Pix. Dapat bukas pa yung alis ni Christian. Iwan ko sa kanya. Parang ganun na din po yung naiisipan. Hindi na siya babalik ng Maynila. Dito na lang din po mag-a-apply ng trabaho. Dala naman po niya yung mga papilis niya. Pareho sila ni Pix. Tapos sinabihan naman ni Pix na hintayin daw yung tawag niya dahil yung pinagtatrabahoan, applyan ngayon ni Pix, nangangailangan pa ng tao. Baka dalawa silang pumasok doon sa sinasabi ni Pix. Tapos timing naman yun na medyo nag-aberya tayo. Sabi ni Mama Walin, sige, huwag ka munang umalis dyan. Ikaw muna yung mag-asikaso ng mga bata. Yun nga, inutusan po siya kagabi ni Mama Walin na magising ka ng maaga para ikaw yung maglaba. Paano ako naman po yung nauna talagang magising, tas wala naman po tayong ginagawa, mas naano po tayo na walang ginagawa, mas nanghihina yung katawan natin. Kaya ayun, sabi ko kay Papa Bit, sige, mo na yung labahan natin, ilagay sa washing machine habang maaga-aga pa at habang iipon siya ng tubig, nakaandar yung washing machine. Yun, maaga pa kaming natapos maglaba. Ang kaso lang naman po ngayon, yung araw, parang nagre-remolino. Iinit, araw.
Hindi ko na lang yan ilalabas na mga labahan ko dahil mapapagod lang po tayo. Labas masok yung labahan natin. Doon 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 ako nakakaramdam ng ng hilo ng ng ulo. Tama na yang nandyan sila sa loob. Makakaano naman po yan, makakapanuyo. Baka lagnatin pa tayo sa kaambunan sa atin. Kanina, bigla kasing umulan. Iyan. Tatlo kaming nanguha ng nilabhan. Si Papa Bit, si Christian. Pinasok na namin. Tapos, nagpakita si Haring Araw yun. Ilinabas ko yung mga kumot. Tapos ayun, na naman. Nagkulimlim. Umulan. O ngayon, pag umulan, bahala na. Basta nandyan na sa loob na yung mga nilabhan ko. Mahangin naman. Matutuyo din yan. Ang importante na labhan. Walang labahan. Ano pa lang yung oras? Alas 10. Alas 10:45. Malayo pa ang malayo pa maghapon. Makaka-relax pa tayo. At doon sila lang naman yung umalis. Sila na lang yung nagpa-check up kay Sia at pati si Papa Beats. Magpapa-check up din po siya sa ubo niya. Kasi yun ang problema niya, yung ubo niya. Minsan nawawala, minsan sumusulpot naman. Kasi naman mahilig sa malamig. Yung gusto niyang inumin yung parang nag-a-ice na. At isa pa doon, di tumitigil sa pag-inom. Yun nga, medyo nainis sa akin ngayon si Papa Bits dahil sabi niya, pag tinanong daw pag tinanong daw si Sia ng doktor, sabihin lang na ubo, wag na yung marami pang isasagot dahil baka sabihin na naman kuhaan ng dugo, kuhaan ng ihi o i-check up yung ihi. Sabihin lang daw ubo. Sabi ko sa kanya, wag ka na lang wag ka na lang magpa-check up kung ayaw mo na malaman ng doktor yung iba mong sakit. Sabi niya, yung ubo lang. Sabi ko sa kanya, yung ubo mo, kulapo lang yan. Sabi niya sa akin, sige ha, magreklamo ka lang na mag-inom ko lang ako ng kulapo. Sabi ko sa kanya, may isip ka naman. Bahala ka. Kasi ayaw mong sumunod sa doktor. Na itigil mo na yung pag-inom mo. Ayaw ko naman tumigil. Di bahala ka, may isip ka naman. Sabi ko sa kanya. Yun, umalis sila. Kasi pinagsabihan ko na kung ayaw mong malaman na may sakit ka pa na iba, huwag ka na lang magpa-check up. Huwag ka na lang sumunod sa doktor. Pero kagaya ko, niisip ko na ayaw kong magpa-check up dahil ayaw ko malaman na meron po tayong sakit. Iyon, hindi ko natiis na yung sakit ng likod ko na yun, yung purpose ko naman na magpapa-check up lang para yung gusto ko lang naman din po na magkaroon po ako ng medisina para sa likod ko. Iyon pala, maraming problema. Hindi pala sakit ng likod yung yung may diferensya sa atin. Pero yung lang talaga, yung mga lab test ko, okay lang naman, normal lang. Yung inano ko na lang po yung
X-ray natin. Kung ano ang resulta ng X-ray natin, kung ba't sumasakit yung likod natin. Yan, gumaganda na naman po yung panahon. Ginujuk-juk lang po ako ng ng araw. Ay. Sorry po. Ayan. Ano na naman? Nainit na naman sa labas. O, di tapos. Magpahinga na po tayo. Pinagpawisan ako. Pahinga na po tayo. Hintayin natin po yung nagpa-check up kung ano yung resulta. Ha? Po, matapos magpa-check up. Madamalan ramay ko ang tali pa padapit. Yan, nakapa-check up din si Sia. Nabutan sila ng alas 2. Kasi pinabalik po sila kanina ng mga alauna dahil natapat sa tanghalian. Yan, bigay. Yan, may bigay na medicine. Pangubo. Tapos ito, vitamin. May daman kong sugat, Babet. Yan. Ha? Libre kasi ng Babet? medisina dyan sa center. Tayo lang yung hindi nakalibre. Babet, may daman ba ito sugat? Hapon, walang doktor. Kaya yun nga, doon tayo sa hospital na check up. Pero mas mabuti na po yun dahil nalaman natin kung ano yung mayroon po tayo. Yan po guys, bye-bye muna. Nakatulog ako. Gumising lang pa ako sa pagdating nila. Dahil kaninang tanghali pinauwi sila dahil nag-meeting pa, pinabalik sila ng alauna. Kaya ayun, mga alas 2:15 para alas 2. Na-check up din si Sia. Binigyan ng antibiotic. Tapos tsaka vitamins. Libre lang po yung Yun po yung target ko doon sa center. Magpa-check up lang. So yan po guys, bye-bye muna for today's video. Balik tayo sa pagtulog. Babawi tayo.